Tumingin ka sa akin. Akala mo nakalimutan ko, no? Na hanggat buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. So, kalukoy. Ano, Jonathan, asikasuhin ko kayo. Pero ang tanong, nakahanda ba kayong sumunod? At gumalang sa aking mga magiging pamamaraan ng pagtulong? Business, good morning. Ang balita. Ay, galing. Dito Ha? Anong dito? Dito po kaya. Amoy ni Nanay Marigit. Opo yan. Pinakain na rin namin sila ya. Bigyan namin pagkain. Ginawa mo sa... Hindi, ayos mo lang sa akin eh. Sa Tibet na ganito makita mo sitwasyon ng mga kababayan. Hindi naman sa pag-ano po eh, di ba? Maganda-ganda na sana noon. Opo. Kaya pagka tumatagal ka, inasay, grabe po ang bakal na ano eh. Amin na eh. Talagang kami, kahit malalim ka eh. Anong ayaw mo? Alin ang ayaw daw? Ano daw yun? Ay kasi maligo, sinabi ko maligo. Ba't ayaw maligo? Oh, wala go. Yeah. Bakit ayaw maligo? Lago. Ano daw? Ano, maliligo ka ba? Oo. Pag kaharap, pag may tao, kunya kuya ka business, kaya si Ate Jenny. Pero pag nasa bahay kami sa may kasada, sabi ko, punta ka ate Jenny. Ay, wala na ba kayo ron sa kay Ate Jenny? Wala na po kaya. Ayun nga pala no, yung nakita kita doon sa ano, nabanggit mo na. Mga Sa may Saranay ba yun? Opo, Saranay. may isang buwan na lampas kami. Mga ano na. Bakit kayo umalis doon? Inayos na po yung ano niya eh. Dahil nagkagawa ng bahay niya eh. Pinarin, ano? Nabatayo na. Detektor. Itong buwan na kami. Imposible namang walang binanggit si Ate Jenny na kumbaga paglalagakan sa inyo kung halimbawa pinagawa yung... Meron po kuya. Oo. Diba isang buwan na po kami sa kasada. Isang buwan na po kami sa tinira namin. Yung pinuntahan niyo po doon, babalik kami doon, isang buwan na po kami. O kasi... Tapos na po, isang buwan. Lilipat ko ulit kami sa bahay sa budiga. Ay marami pang gamit. Ginagawa pa yung mga bahay niya rito. Parang wala rin, babalik din kami sa kasada, parin lang. Anong plano natin ngayon? Nanay, Marita? Ikaw, Jonathan? Anong plano mo sa inyong dalawa? Yan lang kayo sa lansangan? Ha? Ayaw. Saan mo gusto? No. Saan? No. Saan po? Ano go? Ano yun, Jonathan? Ano mo sa akin kasi hindi ko na masyado maintindihan sa sabi. Walang sinasabi. No. Sa akin? No. Sasama ka sa akin? Sigurado ka? No. Papakasal tayong dalawa? Sasama ka ka mo eh. Ikaw ba, Jonathan, may tanong ako sa'yo. Subukan mo na bang tumulong sa kapwa mo? Nagbigay ka na? Nagbigay ka na ba sa kapwa mo? Meron na rin kaya. Sino? Doon sa SM Febrio, Ano yung binigay mo? 40 pesos. Kanino mo binigay? Sa babae na nangangalakal. Bakit mo binigyan? Nanghingi ba sa'yo? Nangingi na pagkain, pero Hmm. binigay ko. Pasalamat naman din. Doon sa... Naawa ka? Naawa ko, binalikan ko. Kala ko wala na eh. Saan galing yung 40 pesos mo? At bakit 40 pesos yung binigay mo? Yung ano yun, yung pinangbutihan ko yun. Ha? Yung pinangalakalan ko yun. Pumunta ako sa SM. Ay magkano natirang pera sa'yo nang binigay mo yung 40? Kunti lang yun. Pumunta ako sa SM, naglaro lang ako dun. Tapos yung pag-uwi ko. Wow! Yung Eh, sana all! Yung nakataram ni Kilawa, Manong Bobby, doon sa dati. Yung di pa stroke mama ko. So, Okay. tagal na yun, panahon yun. Naranasan ko ng uwi ko rin. Nawa ko sa babae pulubi. Nangangalakal ng ini sa akin. Pagkain sa akin, kaso pera na binigay ko. Pag-uwi ko, nandun pa. Hinanap ko nga. Naranasan ko rin yung kasi.
Mababa lang naman ang 40 pesos ang binigay mo. Oh, nagpasalamat yung yung babaeng binigyan mo. Thank you, tsaka Anong naramdaman mo nung nagpasalamat sa'yo? ano lang, masaya lang din. Masaya ka, no? Feeling mo parang masaya. Sana laging ganon. Kasi doon sa mga nag-aabot sa'yo ng tulong, malaki man o maliit, pagka ikay tao sa puso nagpapasalamat, ay masarap din sa pakiramdam namin yon. Ganun din man. Alam ko rin yan kasi naranasan ko rin yan. Eh bakit naman minsan nagrereklamo ka pa kung magkano inabot sa'yo? Totoo, hindi. Totoo naman kaso. Oo. Huwag kang ganun. Dapat matuto kang maging mapagpasalamat. Nasubukan mo pala eh. Diba sarap sa pakiramdam Nay, paliguan kita. Maligo ka ha. Dalawa tayo, sabay. Maligo. Tapos magpagupit. O, Ems. Kiri? Una mo yung Ems natin. Ha? Oo. Naalala niyo yung training ko sa inyo noon? Bago-bago pa lang? Oo. Ito yung sitwasyon na meron kang mapapatunayan na ang puso mo nga ay nasa pagtulong. Kasi, kung mandidiri ka sa ganitong kalagayan ng ating kababayan, ay hindi ako kumbinsido na may puso kang gustong tumulong. Diba? Pwede ka naman mag-ingat sa, ibig sabihin, bahagi ng pag-iingat para sa sarili mo. Ingatan yung kalusugan mo kasi pwede mong gumamit ng mga gloves di ba? Para paliguan si nanay. Magpakulo na yung tubig doon para paliguan to. Pakulo tayong tubig, Nay. Huwag nang palamigin yung bagong kulo gamitin natin. Oo. So, kaluoy. Jonathan, asikasuhin ko kayo. Pero ang tanong, nakahanda ba kayong sumunod? At gumalang sa aking mga magiging pamamaraan ng pagtulong. Pero ito hindi ito panunumbat. Wala akong ganun ha. Ang sa akin lang, gusto ko lang meron kayong ma-realize. Kasi sa ganung paraan ay may improve ninyo at mababago ang inyong mga naging maling pagpapasya o desisyon, di ba? Kanina, tinanong ko si nanay, kumpara noong nandito kayo at saka yung ngayong kalagayan ninyo. Ang sabi ni Nanay Marita, mas maganda noon, nandito kayo, Nay, no? Ibang-iba, no? Ikaw, Jonathan, agree ka ba doon? Naniniwala ka ba ron? Yun bang mo rin? Yung bangkito ko. Ha? O hindi? Wala naman po rin. Okay, ganito. Kung sakali na ibalik natin ulit yung dati na set up o ibig sabihin yung sitwasyon. Hanapan ko kayo ulit ng patitirahan, asikasuhin ko lahat-lahat, ay ibibenta mo ulit yung mga gamit na bibilhin ko, no? Hindi po kuya. Tapos yung tungkol doon sa paliligo, siyempre pagkalimbawa may nakuha na tayo ulit na bahay. O ito si Nanay Marita, araw-araw na yan, maliligo. Andyan yung mga Ems. Ems! Ano? Kaya ba hindi? Ha? Kaya po. Agos. Langanin man. Ha? Kaya po.
Ay, ulitin natin ang tanong. Ay, dalawa lang ba kayong M? Ba't parang, ang dami nyo ah, di ba? Dalawa na lang kayo? Dalawa kasi silang papaligo. Tanong, mga M's, kaya ba? Ipagmalasakit natin ulit si Nanay Marita, paliguan, bihisan, pagupitan, pulbuhan, tapos, di ba nasa sala na siya noon, no? Di ba? Nanonood ka ng TV noon sa loob kasi nga malinis at mabango na. Tapos ay, siyempre yung inyong pagkain, ay, wag mong ibibenta yung bigas. Ilang beses mo binenta yung bigas na binigay ko sa'yo? Nakaraan. Ilan? Lahat ng ting binibigay ko sa'yo, binibenta mo yung kalahati. Yung kalahati lang ko yan. Yung kalahati, tinitira ko. Kasi pag inabas ko, mga walang ano eh. Kanain. Hinahati ko lang ng ito eh. Para may ano rin. Basta itong ano, huwag mo nang gagawin yun. Ha? Naintindihan ko naman yun kung ba't mo binenta kasi siyempre, hindi naman pwedeng, kasi konti lang yung groceries. Maraming bigas, so pag naubos yung groceries, yung pang-ulam nyo, wala na kayong ulam. Ang ginawa mo, kinalahati mo yung bigas, binenta mo. Ganun po. Tapos ikaw magtrabaho ka. Ha? Yung nakaraan, binigyan kita ng trabaho dito. Ang trabaho mo lang, maligo. Inayawa mo pa. Diyos mio, samba rito sa buong mundo, makahanap ka ng trabaho, ay maliligo ka lang araw-araw. May sahod ka, may dumarating pang sponsor. Tapos magwawalis-walis ka dyan na pagka gusto mo lang eh, pagka hindi mo rin naman gusto, hindi mo rin ginagawa eh. Diba? Ibig sabihin, ay hindi ganon ka, yung katawan mo hindi presado, tapos isang ka makakahanap ng ganoong set up o ganoong ano, offer. Ano, kaya mo ba yun? Adjo, gusto mo ba yun o hindi? Ha? Baka mamaya, Nay, nakikinig ka ba sa akin, Nay? Oo. Baka mamaya dyan, pagka naman nagsikap naman si Kuya ka-business, konti mo, malakas ang kalaban. Ibig sabihin ay, maayos na kung kailan nakalatag na lahat. Bigla na naman magkaroon ng isipan. Hindi namin gusto rito, tumira doon namin gusto kasi doon kami masaya. Ano sa palagay mo? Magprangkahan na lang tayo muna bago kami kikilos, Jo. Para naman hindi rin ako malagay sa balag ng alanganin. Tumingin ka sa akin. Yung laman ng puso mo at sa isip mo. Kasi ako, naka-vlog man yan o hindi, pagka kilala mo na ako, di ba? Pag nakipag-usap na ako ng ganito, titindigan ko yan. At alam mo rin kung kailan rin ako nangungulit, nakikipagbiruan, nangingingkoy, nangaasar. Di ba? Nangaasar din ako minsan eh. Kasi alaskador ka rin eh. Kala mo ha. Kasi, alam mo yan, pero itong ganito, nararamdaman mo itong pakikipag-usap ko sa'yo na totoong usapan to. Prangkahin mo na ako. Kaya ba? O hindi kaya? Ikaw nga, kaya mo ba? Oo. Itong inano ko kasi. Kasi si Nanay Marita, kailangan tumapadoktor. Ngayon, yung tungkol dun sa pagpapadoktor, may naalala ko dati, ayaw mo rin. Kasi sabi mo, katwiran niya kasi mga ka-business. Ano sabi mo ron? Sa hospital yan sa, anong kamo? Tada. Sa Tada. Ba't ayaw mo ipadala ron si Nanay Marita? Sabi ng kapitbahay namin doon eh. Hindi natin mga hospital doon, parang tawag doon.
Parang natutuloy yan. Natutuluyan. O yung mga tao. Ganito yun, Jonathan. Ang buhay ng tao ay walang sino man ang mayroong control. Kahit ikaw sa sarili mo, ako, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. No? Malusog ka man, may sakit ka man, bata ka man, matanda ka man, ano man ang kasarian mo, ay namamatay. Di ba? Hindi basihan ng pagiging mahaba ang buhay dahil sa ikaw ay malusog ang pangangatawan o hindi kaya ikaw ay mayaman o hindi kaya ikaw ay mahirap. Wala sa ganung usapan yan. Diyos lang ang tanging may alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. No? Yung ospital ay kasangkapan lang yan para doon sa pagpapagaling ng sakit. No? Ngayon, kahit wala kang sakit, kung oras mo nang mamatay, mamamatay o hindi mamamatay, patay ka pa rin. Matulog ka nga lang. Di ba, pag gising mo, nasa kabaong ka na. Pagtawid mo nga lang ng kalsada eh. Di ba? Galing sa gym mo, ganda lang katawan eh. Malusog. Di ba? Physically fit. Sos, kahit sagasama ng pison. Patay. Oh, pero yung tumalo na sa building, na kuryente na lahat-lahat, tatlong palapag, bumagsak, simentos, sos, kaya hindi man namatay. Kasi hindi niya pa oras, ganun yun. No? Ibig sabihin, yun ang katunayan na tanging ang Panginoon Diyos lang ang nakakaalam ng ating haba ng buhay na kung hanggang kailan tayo rito sa mundong ibabaw. Bukas, hindi natin alam. Wala na si Damo. Wag mo nga. Magbabagong buhay pa ako. Wala na si Damo. Ibig sabihin, absent na naman. Absent. Kaya nga doon wala ako. Dahil magbabagong buhay. Naintindihan mo yun, Jo. Ha? Kasi kung papahintulutan ng Diyos na ikaw ay gumaling sa karamdaman mo, gagaling o hindi gagaling? Gagaling. Kasangkapan yun, mga doktor, ganyan. Yung mga nasa medisina. Para matukoy kung ano talaga yung dapat na inumin mong gamot. Anong usapan natin? Isara na natin ito kung may pupuntahan kami. Alis kami. Kumain na ba ito mga ito? Opo ya. Kumain na po kayo, Nay. Kumain na po kayo. Nabusog naman po kayo. Babalik ka na rito. Si Jonathan, hindi. Palayasin mo na yung si Jonathan. Ikaw lang dito. Para wala kami problema. Nanay mo. Palayasin na si Jonathan. Ikaw na lang dito. Bago isip. Si Jonathan, balik ko na lang eh. Ito lang anak mo. O pwede mo pa yung maging asawa. Ako taga-paligo dito ya. Paliguan ko lagi araw-araw. Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin. At paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Let's go, bira! December, balik tayo sa seryosong usapan. Ano, gusto kong ipinal ito. Ito mga ka-business, nagre-record pa rin. Pasensya na po kayo, medyo napapabiro ako. Kasi, alam mo yon, yung bang, para wag masayang. Mahirap kung a-action ako, tapos sayang na naman bandang. Ano, Jo? Di ba sabi mo prank kang tao ka? O ngayon, pakita sa akin pag yung prank ka mo. Kaya o hindi kaya? Gusto o hindi gusto? Ano? Hindi ko nga yung kaano yun eh.
Anong ano yun? Hindi ko alam ano yun. Ito. Ang pambihira naman. Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Gusto nyo bang bumalik sa amin? Opo. Sa pangangalaga ni Kuya ka business? Gusto ninyo? Ikaw? Okay. Ngayon, ganito. Kung gusto ninyo, ay kailangan yung sumunod sa mga patakaran. Ano yun? Pangunahin sa kalinisan. Ikaw araw-araw kang maliligo. Ha? Tapos si Nanay Marita rin ay pagka papaliguan ka ng EMS, kasi kasuhin ka, huwag mo silang aawayin. No? Kasi siyempre nasasaktan din yung mga yan. Pero naiintindihan ka naman nila. Sa akin na lang sila nagsasabi. Hindi ka rin nila inaaway, di ba? Ikaw lang ang nangaaway kasi naiintindihan ka nila. Pero nakarating sa akin yun. Sungita mo. Huwag na sana mangyari ulit yung ganun. Kasi sila ay nagmamalasakit lang sa iyo. Hindi mo yan sila trabahador. Hindi mo sila siniswelduhan. Yan ay ginagawa ng mga EMS bilang pagmamalasakit, pagtulong sa kapwa. Oh, di ba? Sa'yo, lalo na. Kasi hindi mo na kayang asikasuhin yung sarili mo dahil may sakit po kayo eh. Tapos, Jo, maghahanap si Kuya na matitirhan ninyo kaya nasa kalsada kayo ngayon eh. Maghahanap ulit si Kuya ng maupahan malapit dito. Sa paunti-unti, bibili tayo ulit ng mga gamit ninyo. Yun yung sinasabi ko na wag mong ibebenta. Tulad dati. Masakit kasi yun, Jo eh. Yung gano'n, nasaktan kasi ako nun eh. Yung alam mo namang hindi naman akong nakakaalwa sa ibig sabihin din naman ako mayaman na tao eh. Kumbaga meron lang ako sa aking mga pangangailangan. Nagsisikap lang din ako para yung binibili ng Panginoon Diyos na tumulong kayo sa mga nangangailangan ay nagagampanan ko rin. Kasi pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos yun eh, di ba? Tumingin ka sa akin. Akala mo nakalimutan ko, no? Na hanggat buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Akala mo nakalimutan ko yun? Hindi naman po kayo. Kala ko nakalimutan ko eh. Kaya, wait lang. Hindi ko nakakalimutan yun. At namumonitor po kayo kung anong nangyayari sa inyo araw-araw. Kaya lang, hindi pa panahon eh. Siguro, yung sa mga nangyari na yan ay kalooban na rin ng Panginoon Diyos para ma-realize nyo, maintindihan ninyo yung pagkakaiba. No? Ngayon, tanong, makakaasa ba ako na kayo ay buong puso na igagalang at susunod sa aking mga patakaran para sa inyong kapakanan? Ha? Simple lang naman yun eh. Ikaw kailangan mo laging malinis araw-araw, maligo. Okay? Nanay Marita ay once na pag sinabing asikasuhin, ipapa-check up, ipapa-doktor, ay dapat huwag kang mag-isip ng negatibo, no? Na matutuluyan. Bakit matutuluyan? Hawak ba ng doktor yung buhay mo? Yung doktor nga namamatay eh. Di ba? Oh. Diyos ang nakakaalam nun, ha? Intindihan mo? At huwag ibebenta yung mga gamit na maipupundar natin. Lalo na yung mga galing sa halimbawa, dumating ang araw may mag-sponsor, no? May magpapadala sa iyo ng mga damit. Oh. Huwag mong ibebenta, ha?
kailangan meron tayong kasunduan dyan. Isusulat ko sa papel yan, tapos punta tayo sa barangay. Tapos magtatamay ka ron kasi hindi ka marunong magsulat, ano? Di ba? Ikaw deny. No, magtatamay. Katunayan na yun ang ating nagiging napagkasunduan, no? Okay ba yun? Kasi doon sa barangay, babasahin naman sa'yo nung taga roon kung ano yung nilalaman ng sulat bago ka magtamay. Bago ka sumang-ayon, no? Diba? Papaliwanag naman sa'yo. Pero yun lang yun. Ganun lang kasimple. Hindi ibibenta yung mga gamit, lalo na yung ipinupuntar natin katulad ng kalan, plato, mga kung ano-ano pa, kaldero, tapos mga ano ba, damit na sponsor, ay hindi mo dapat yun ibenta. Kasi bigay sa'yo yun eh. Diba? Kahit na, halimbawa, marami na dumating ang araw, paalam mo sa akin para ma-vlog natin na, halimbawa, pwede naman natin ibigay yun sa nangangailangan din. Diba? Sang-ayon ka ba ron o hindi? Sangayon yan. Bukal ba sa puso mo o nag-aalinlangan ka? Hindi naman kayo minamadali. Dito lang si Kuya. Dito lang ako. Kayo lang lumalayo kasi sa akin eh. Pag-aaralan daw po niya mabuti. Pag-isipan niya raw po ng mabuti. At tama rin naman yun. Pag-isipan niya mabuti bago siya magdesisyon. Mag-uusap daw kayong dalawa. Oo. At babalik kayo dito para sabihin sa akin kung ano yung desisyon nyo. Ano po? Ayun na mga ka-business, kailangan natin kasing lawakan yung ating pangunawa. Dahil sa, syempre, iba yung kanilang environment sa mga katulad natin ba. Kaya ako naintindihan ko naman kung bakit ganyan yung kanilang nagiging aktwasyon. Kumain na ba kayo? O dito lang muna talis kami, ha? Pwede kayo magpahinga dyan. Nandiyan naman si Pilito. May ano naman dito. Pwede kayo rito sumilong, oh. Ha? Yan muna kayo. Huwag muna kayong umalis kasi masyado mainit. Gusto naman, doon kayo sa loob ng garahe. Kaya lang, mag-iingay yung aso ron. O dito na lang, malilim naman dito. Ha? Nay, alis muna kami, ha? Ano, mangingi ka sa akin ng pera? Yan. Magkano? Magkano, Nay? Ano? Ha? Ano ba? 10,000? Ay, di. Ano? Tagal Ano po mo yan. na? Ha? Kayo po? Ano? Magkano? Anong gagawin mo sa pera? Bigyan nyo ito. Pangkain nyo. Okay, magkano na ba ang pera mo ngayon dyan? Wala pa nag-inom. Namalimos kayo? Gumaritso po kami dito muna eh. O namalimos ba kayo ngayon kanina? Kasi gumaritso muna kami dito. Gire-giretso muna kami dito pumunta. Bago kami pupunta ro. Inuna muna po kami sa inyo eh. Wala pa kayong pera? Wala pa. Wala na yung pera? Pinuntahan muna namin kayo una po eh. Bago kami pumunta ro. Siya una nagturo eh. Laman itong ano ko. Meron mo na akong pera, Ems. Kagwang. Suyo nga muna ako. Bayaran ko na mamaya. Magkano ba? Ano nyo? Magkano? Nay, magkano, Nay? Magkano? Jo. Pero mo na ako 500. Ano, suyo mo na ako at ano. 500 daw, 500. Nasaan ka na ba? Ayan na sa atin nyo.
Pinuno kang may heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang may heart of gold, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao, kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.